We are down to our last 5,000 questions. Ay! 5,000! 3 days tayo dito, nakaganon pa rin tayo. 5 questions. And our next set of questions will come from Mami Job Bonsol of jobbonsol.net. Mami Job, salamat. Hello, congratulations po. Salamat, Mami Job. Huwag niya, kaya ko paano sa Job. Bilang isang hindi nagsasalita ng Bisaya at nangangarap mag-Bisaya, ano yung para sa'yo, pinaka-importanteng expression na dapat matutunan ng hindi nagbibisaya na gustong mag-Bisaya? Ang expression ng mga Bisaya na yung parang gusto yung matuto. Kasi kami sa amin kasi, ang mga Bisaya kasi, di ba dito sa inyo pag ito reality naman tayo dito, di ba? Kapag parang ang mura kasi sa inyo, parang pag mura ka lang, bad na talaga, di ba sa mga Tagalog? Bad ka na, bad ka na. Sa amin kasi sa mga Bisaya, minsan yung mura kasi parang joke na lang kagaya ng pisti. Parang, pisti! Parang naging joke na lang siya ba? Parang, tapos, hindi talaga siya ginagamit pag galit ka. Yung ginagamit talaga siya pag nagjo-joke ka. Minsan pag ano talaga tayo, pisti ka talagang para ka ha. Pero, lambing, parang nagiging lambing na siya at parang nagiging running joke na siya sa mga Bisaya. Pero, hindi naman pwedeng tuturuan kita magmura. sorry, mag-joke. Pero, parang yun ang gusto ko. Pero siguro sa mga Bisaya, yung parang pasigaw. Yung akala mo nagagalit kami pero hindi kami galit. Parang gano'n lang talaga namin nare-release. Yung parang ako gano'n, salamat kay Sir Kuan pa! Yung gano'n. Yung akala mo galit pero sobrang grateful lang ang feeling nun na parang, salamat ka ayo, uy! Yung parang sumubra lang talaga ang pag-grateful natin. Hindi niya ma-release sa kuwan, kundi i-release niya sa boses. So, salamat ka ayo. Salamat ka ayo. Tapos tayo, uy. May uy. Oo, salamat ka ayo, uy! Uy. Uy. Nikanta naman. Pero salamat ka ayo, uy, Ma'am Jo. Salamat ka ayo, uy. Oh, Yes. Sana per episode meron din ako makuhang expression na ituturo. Yes, Ma'am Job, promise ko yan sa'yo. Meron kami sa dulo niyan at the end of the show. Meron kaming, ang mga guest ko, meron silang favorite na Bisaya na word at i-explain namin yan. And then, tapos minsan gagawin nilang kanta, yung mga guest ko, mga singer, yung ibang mga Bisaya. Ayun. Thank you so much, Ma'am Job. Thank you. Salamat kaayo, uy. Ayan. Pwede padayon. Padayon. Moving forward, padayon. Padayon parang laban ka lang, patuloy ka lang. Or pahuway, pahinga. Pahuway, pahinga. Maraming mga amping. Mag-ingat. Daming magagandang Bisaya words na pwede nating i-share. And again, guys, we still have more questions. Just to remind you, we have our official hashtag for today, Kuan on One Media Kuan. And this is every Tuesday po yan, 6 p.m. Fresh new episodes every Tuesday. And do we still have more questions? Arte ka na. Ang galing talaga kumaging kasi ibigan ko to si Nikki. Ay, okay na yung questions natin. Thank you. Nikki, yeah, we have a question sure, go ahead po. The entertainment editor of People's Journal, Go ahead po. other than Tito Eugene Assis. Nagtawag pa si Sir kay wala naman. Itay? Ayan pala si Sir, sorry. Maayong buntag. Maayong buntag ka. Hindi ako Bisaya, pero ang ganda ng words niya parang Bisaya. True. Anyway, kanina nabanggit mo yung mga dream guest mo. Kanina pa yung nabanggit mo si Maris, Raka, tapos si KZ, si TJ Montero. Anyway, ba't hindi mo nabanggit yung kababayan mo si Manny Pacquiao at saka si Mami D? Sorry. Nawala ko sa sarili ko kanina. Sino ba ako ngayon? si Mami D, gusto ko interviewin si Manny Pacquiao, si Sir Manny, ninong ko yun sa kasal din namin. And si Miss Jinky Pacquiao. Gusto ko interviewin ko na ko ang duha ka twins, si Miss Janet at Miss Jinky, kaya usag yun ang feeling ka ng swilling kay sila permi. So yun ang gusto kong pangarap ko din na ma-interview na ko. Oh, the Hamora sisters. Yes. So, nakalimot ko. Salamat sa pag-remind, sir, ha? Okay, malista namin. Okay. Tapos, mayroon kang mga inputs din sa show, yung mga kung sino yung gusto mong ma-interview for the day, tapos yung mga topics, mga ganyan, and yung mga inputs mo? Yes. Thank you so much sa writer namin, head writer namin na walang iba kundi si Precious
Ayan siya, ayan. Ayan sa likod si Precious, o yan. Siya, Bisaya din siya. And then siya, kami nagtutulungan dalawa. Sinasabi niya sa akin yung kanyang pinagpuyatan. At ako naman, talagang, hindi naman pwede ako mag-bypass lang sa kanyang pinagpuyatan. Mag-usap din kami, at ako, tapos kung pwede ko mag-insert to Prex, sabi niya, sige, Ma'am Shimels. Tapos nag-usap kami kung saan kami pa. Yung opening, parang ako ang nagkuhan nun, yung parang, kalimutan ko yung opening ko. Basta yung opening ko, para ako ang nag-isip nun. At sinabi lang din sa akin ni Prex, kuko Ma'am Shi. So, brainstorming kami. Sa kanya, brainstorming. Sa akin, storming lang kasi wala akong brain. Collaboration. Okay, thank you. Thank you, Mela, and congrats. Salamat kaayo, sir. Thank you. Thank you, Ita Eugene. We have a question. We have a phone-in question from Lionheart TV. Courtesy of Richard Paglikawan. Yan. And Mela, ang question niya is, as a Bisaya, gaano ka-importante ang magkaroon ng talk show like this? Also, syempre, iba ang lengguwahe. Maliban doon, ano ang pagkakaiba ng iyong show sa regular talk shows na pinapanood na nakasanayan namin sa iyo? Okay. Gaano ka-importante sa akin itong pagkaroon ng show? Siyempre, sobrang pagka-importante kay trabaho man ito. Kahit anong trabaho na ibigay mo sa akin, talagang tatrabahuin ko sa ngalan ng aking pamilya. At talagang sobrang importante siya kasi ito yung magiging bread and butter mo para may mabuhay ka sa pamilya mo. Kahit naman talk show, kahit drama, kung ano ibigay, basta sobrang importante talaga siya. And yung second question is, gaano kamahal ang gasolina? Wala na akong alam sa gasolina. Ano ang pinagkaiba nito sa iyong regular talk show? Ang pinagkaiba nito, una-una pa lang is, siyempre ang lingwahe, Bisaya na. Pero kasi itong aking magandang buhay is, meron kaming tatlong different kinds of momshi na talagang perspective na mag-uusap sa ganito na topic. Ito naman, talagang ito, siyempre isa lang utak nito. Kalokohan pa ang utak nito. Hindi yung, parang ako, parang i-manage ko lang kung paano ang lalabas yung naturality, yung ating celebrity na Bisaya, kung paano niya malalabas at ang tawag niya yung meron siyang ma-express at yung parang meron siyang parang nakaraan ba yung nakaraan niya na mababalik niya ang kanyang nakaraan na uy, ganito ang nangyari no. Maghahalukay kumbaga. Maghahalukay. Di ba ang sarap i-reminisce yung past? Lalo na yung pagkasama mo kapwa mo Bisaya or parang kalaro mo lang din. So, yun ang pinakagusto namin makita dito sa celebrity na ito. And after that, kung tapos na naubos na namin Bisaya na celebrity, pwede din tayong pumunta sa ating mga Bisaya at heart. And then pwede rin tayo sa mga, ano yan yung mga Bisaya na mga influencers, yes. Influencer. It's kasama na si Nikki. Hello, thank you so much. Very well said. Wow. We have a question from the entertainment editor of Bulgar, no other than Janice Navida. Hi Melay, Hello, I'm happy for you. May bago kang show. Salamat, Miss. At pinahappy mo na rin kami sa mga sagot mo pa lang kanina. Salamat, Miss Janice. Pero parang seryoso ka bigla, Melay. Huwag ka matakot. Hindi kasi pag Bulgar talagang mabubulgar ka dito. Hindi ka pwede talaga, hindi ka matakot talagang. Serious talaga. Pero mapasweet lang yung questions ko, Melay. Kasi naitanong na yung mga intriguing yun. Tsaka meron namang one-on-one, charot. Pero eto muna, sa mga na-interview mo na mga Bisayang artista natin, sino yung pinakatumatak sa'yo at yung talagang gustong-gusto mong kausap? Siyempre, una na dyan, si Kim Chu, ang aking miga talaga. Si miga ko ba na, miga na gwapa, grabe talaga. Kasi may sinabi talaga siya dun eh. Na Bisaya. May si Kim? Hindi ko sasabihin. Intriguing, no? Wala siyang inamin. Tinanong ko lang siya, pero apakaganda ng sagot niya doon. Doon sa question na yun, na talagang masasabi ka na, napapalakpak ko na po kahit walang show na naganap, kahit walang performance na naganap, pero napapalakpak ako dun sa sagot niya na grabe talaga, a very humble heart talaga si Miga ko. So, abangan nyo kasi siya ang first episode, sa sagot niya doon about sa kuan. Tuesday, 6 p.m. Hindi mo pwedeng i-share kahit yung question. Hindi ko pwedeng i-share question kay kanang, ayoko namang maghamit ko si Miga ko sa aking kuan, dito sa aking promotion, kay love na love ko man si Miga ko. Pero, abangan nyo lang, kay marami kayong matutunan sa kanya. And pinaka-the best yung sagot nga niya doon na na-amaze ako sa kanya. Kasi ayun yung,
sobrang talaga akong happy kay Mika kasi alam ko talaga na meron talaga siyang good heart. Meron talaga siyang good heart. And pangalawa na grabe mamatay ako katawa no kanino kay Maymay. Grabe, talagang pinag-usapan. Ewan ko lang kung ma-air yung pinag-usapan namin. Kaya parang hindi siya pang Maymay at pang Melay. So ba talagang, ewan ko lang, makatawa talaga kayo. So sana ma-air yun kasi mga Bisaya namin, hindi naman kami sensitive eh. Pero pag ma-air yun talagang, ewan ko na lang talaga. Talagang wasak talaga siguro ang bakba ng mga Bisaya. Kasi katawa. Yun kay Maymay, grabe tawa. At siyempre kay Kukun, JM, at kay Mariel. Kasi kumanta sila ng Bisaya. Kay JM at kay Mariel kasi, nanay ako kunwari ni Mariel. Tapos naligaw si JM, tapos ginawa namin kanta. Unsa, ganun, parang kami nag-JM. Nag-musical kami. Parang sa front act. Front act. Ay, impromptu. Sorry. Impromptu. Parang impromptu. Hindi kami. So, parang impromptu siya. And then, kay Bini Aya naman at kay Bini Kulit, na, di ba sa Bini talaga tahimik lang sila, hiwagang sa namin. Doon, grabing daldal ng mga bibigoy. Dinilay ka, dinilay. Bisaya kayo. So, yan ang abangan nyo talaga sila. Natuwa ako sa kanila. Pero Melay, parang dream ko rin para sa iyo na ma-interview si Tita Annabel Rama. Yes, isa din pala si Miss Annabel, si Ma'am Annabel Rama. Kaya isa yan sa mga Bisaya natin na, unsa man day, unsa naman ni day. So kung may interview mo si Tita ano yung mga sa tingin mo gusto mong itanong sa kanya? Siyempre, itanong ko sa kanya kung kamusta naman ang puso niya. Kasi hindi kamusta ang puso niya. Kaya siyempre, bilang may asawa ba yan na kuan, di ba? Na mga gwapo, kung kamusta paano ba yung nilalaban ng mga pagsubok sa may mga asawa. So, hindi tayo pwede magtanong ng mga kuya na buwang madamay para tayo sa mga tanong-tanong. Baka mapapagalitan tayo. Ma'am Annabel, ano na? So, okay na ako. Tanongin ko na pag-ibig niya. Okay. So, kanino namang mga celebrity ka na i-starstruck na gustong-gusto mo sanang may interview pero medyo natatakot ka, gano'n? At ito nga medyo nahiyan ako kay Ellen Adarna. Pero kasi kapag Bisaya ka kasi, hindi ka kasi matatakot. Kasi parang may something kami mga Bisaya pa na common ground pa na parang hindi kami mahiya sa isa't isa. Pag magsabi na kami ng, Day, parang pumasok na kami sa isang cubicle, nagagano na kami. So, siguro unang pag ganyan, pero pag magbisaya namin, di talaga kami mahihiya. So, ang una po talaga si Ellen Adarna, kay gusto ko talaga yung pagkabisaya niya ba, yung talagang ambot, ang sobrang ganda kasi, di ba? Tapos, ambot lang dahil, hindi nagagawa na niya dahil. Anak pa, so gusto ko si Ellen na parang medyo, hindi ko alam kung pero kasi medyo papagkapan na yun. Ewan ko na lang dahil, pero pag Bisaya na, hindi ka na matakot dyan. Meli, alam mo, pag pinapanood ka namin, parang sobrang full of energy ka, no? Pero pag sa bahay ba, ganyan ka rin? Like si Jason ba, na to-tolerate yung kadaldalan mo? Iba ako sa bahay. Talagang, hindi talaga ako magsasalita sa bahay. Meron akong, actions na lang. Hindi, sa bahay mamadaldal din ako. Kaya minsan, siyempre, iniiwasan ko na magdaldal sa bahay kasi meron na akong mga minions eh. May ginawa akong minions na dalawa na sobrang daldal din. So, katatlo na kami nagdaldal kaya alam mo si Jason din niya, kaya meron siyang man cave. Talagang, kailangan na muna niyang magpahinga. Siguro isang araw, isang oras lang. Tapos pag after na, parang hindi na niya kinakaya minsan. Minsan nababesa ka, grabe ang anak mo. Ha? Anak ko lang? Anak mo rin yan Parang nagagano na siya talaga sa bakit. Talagang hindi na niya in-expect. Hindi kasi sa kanya magagaling yung dagdali sa akin kasi. So, sa bahay naman is very, pero surprisingly, minsan si Jason ang madaldal sa amin. Kasi hindi kasi kami nasa labas kami ni Jason, hindi kami mahilig mag-text na andito na ako, papasok na ako. Hindi kami mag-ganon. Para pag uwi sa bahay, meron kami pag-uusapan ba, alam mo nangyari kayo na sa press? Nakita ko si Ray Valera. So parang may pag-usapan kami. So parang may mysterious pa rin. So, I love you, challenge ko. Mag-alam ko sa akin si Kuan ba? Ayun, may tanong naman sa akin si Ray Valera. I love you. Pero talaga naman naging Aerosmith na siya. So yun ang amin. Madaldal ko sa bahay. Grabe ka, Mela. Talagang pinasasakit ko yung pangalaman. Okay, sige. Yung last question.
question ko na lang. Kasi kanina pa sinasabi na parang paulit-ulit mo sinasabi na hindi ka maganda, ganyan. Yung parang ikaw yung nalalait sa sarili mo. Ano? Na parang ikaw yung nalalait sa sarili mo. O, kahit ba nung una, hindi mo na parang naisip o na-consider na, syempre pag sumisikat, magparetoke, magpa-enhance ng itsura. Ako talaga, inopera na talaga ako ni Dr. Vicky Bello. Na talaga yung mukha ko daw maging Christine Hermosa. Ang bastos nyo, tumawa kayo lahat. Wala. Inopera ka na, ilong daw, magkuha daw ko ng ilong. Sobrang takot ko sa injection. Sobrang ko din takot sa mga ganyan-ganyan, baka anong ilagay sa ilong ko. At pinakatakot ko, baka hindi ako makahinga. So talagang, sabi ko, doktora, sorry doktora, hanggang sa, hindi ko naman din, actually, sinasabi ko lang na maganda, pero pag ako naman sa sarili ko sa salamin, nagandahan naman ako sa sarili ko. Sinachar-char ko lang naman, kasi siyempre kasi naman ako sarili ko, nagandahan ako, pero baka naman sa inyo, hindi kayo nagandahan sa akin. So ayoko naman din na pangunahan yung mga utak ko. So, okay na ako sa mukha ko eh. Nung nakita ko parang sarili ko nung sa salamin ng bata ko ako, okay na ako. Hindi na ako para pa siguro yung mga pimples na lang, at saka yung mga skin na rejuvenating, yung kailangan ikuha ni Dr. Vicky, Angel White niya. So, doon ako talaga nagpapagod sa whitening. Pero yung mga ilong, mga ngipin, nagpa-check up kasi ako sa JOC. Pag-check up ko sa JOC, sinabi pa, si Doc, kuan pa talaga, si Doc Mark Steve pa talaga nag-check up ha. Pag-scan ng ngipin ko, nakagano ng ngipin ko. Alam mo sinabi ni Doc, sabi niya, furthermore study. So naisip ko, mag-eskwela pa si Doc para sa ngipin ko. Hindi para mag-study si Doc. Hindi na ako, kasi daw 3 years na akong parang lugaw lang ng lugaw. Parang ayusin daw yung ngipin ko. Okay na ako eh, bakit naman sa buko pa rin natin, alam ko kailan ang buhay natin, tapos ganun ka pa, tapos paayos ka ng ngipin mo, okay na ako para makain ko pagkain ko. Ano dentist naman siya? Si Doc Mark Steve, sabi niya, furthermore study. Kasi yung mga ngipin ko para kahit saan tumutubo. Tapos different sizes. May small, medium, large. So talagang okay na ako sa ngipin ko, nakakakain pa man at saka. Pero Nikki, kaparehan ng ipin ni Melay, si Madonna. Yes! Di ba? Meron din gap. Pero ipin lang. Swerte daw ni Madonna. Pares. Salamat naman. Thank you, sir. At least talented naman si Melay. Yes. Alam din sa kalukuhan lagi. Thank you, Melay. Salamat kayo sa ating kuan.